Nagpaliwanag ang Philippine National Police sa ginawa ng pagbawi nito sa posisyon para kay Lieutenant General Michael John Dobria bilang ikalawa sa pinakamataas na ranggo ng Philippine National Police. Kasabay nito ay nilinaw ng PNP na walang kinalaman ang pagiging dabawenyo ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Tunghayan natin ang dagdag na balita ni Paul. Eto po, alam nyo, napaka-importante nito. Alam mo, this is whoever decided ito. Actually, it's not the PNP chief eh. Hindi si PNP chief yan. Ang nag-decide po nito, walang iba kundi ang appointing authority. Okay? Maling-mali ho itong ginawa ninyo. Tandaan ninyo, ito mga to, may mga bata ho ito. Ito na kasi, alam nyo, yan isang bagay na nire-respeto ni Pangulong Duterte. Yung chain of commands. Kaya nga mismo, ito, dito ka yung mismong bata niyang si Danao. Kung talagang gugustuhin lang niya, na ilagay yun doon. Bata niya yun eh. Hindi nga naging PNP chief, nag-retire na. Ang dami naghinayang noon. Bakit? Kasi nga meron pang mga nauna. Seniority kasi importante yan sa PNP. Alam niyo yan, mga pulis, seniority is very important dyan. Yung mga class. Si seremonya ho, ito papakita ko yung isang pulis dyan. Ha? Nag-retire na ho yan. So yun yung number 2, si seremonya. Ito na yung number 3. Ibig sabihin, ito na yung susunod. Ito matindi. Na-appoint na. Binawi pa. Kailan? Nung pagkatapos ng speech ng Pangulong Duterte. Bakit to? Dabawenyo po ito. Nag-serve po ito bilang chief dyan ho sa Davao. Ganun ho katindi yan. Siguro nalaman, number 2 na ito eh. Sabihin ng number 2, ang number 1 yung PNP chief, si Acorda na Ilocano. Tapos ito. Ito meron akong hinala kung sinong ipapalit dito. Kasi nga, alam mo naman, meron pa rin tayong kahit papaanong connect dyan sa loob. Isang Ilocano. Bata nila, sarili nila. Although, sabi nga nung iba na mga kilala ko, ito nang ini-expect na maging second in command. Kaya lang, dahil nalaman na taga Davao, tapos at the same time, nag-serve doon sa Davao, so inililink nila kay Pangulong Duterte, natatakot sila na pag ginawa tong number 2 sa PNP, baka magkaroon ng distab, di ba? So magkaroon ng problema at baka biglang kumampi ito kay Pangulong Duterte. Napraning na naman sila. Hayop talaga. Naman ang pagiging dabawenyo ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Tunghayan natin ang dagdag na balita ni Paul Monte. Bakit si Sir Bato dami nilang pasan? Kasi very important yung 3 to 6 months na pangako ni Pangulong Duterte. Okay? Linawin ko lang. Kasi sabi nila, bakit si Bato? Kasi remember, kakatalaga ni Pangulong Duterte. Okay? He has to appoint, yan ang manang tradition dyan. He has to appoint yung pinaka malapit sa Pangulo. Yun yung inuuna lagi. Then after that, kasi siyempre importante, balasahan yan eh. Hindi pwedeng hindi galawin yan kasi presidente ka, kakatungtong. Understandable yun. Kaya nga, pansinin niyo, walang question dun sa unang PNP chief na tinalaga ni Marcos. Walang question dun. Bakit? Naturalmente lang yun. You would put your PNP chief, yung pinaka-loyal sa'yo. Natural yan. But after that, na nagkaroon na ng balasahan, nire-respeto na nila ngayon yung chain of commands. Di ba? O yung tinatawag na seniority. Di ba? Yan, sinusunod na nila yan. Pagka kung sino na yung mga susunod. Although, siyempre, may a little bit of sino ba yung mas malapit ng konti. Alam mo yung may ganon. Kasi ito, literal. Naka-appoint na. Before Davao thing. Ibig sabihin yung Sunday. Before that thing, naka-appoint na siya. Mantakin mo, binawi bigla nung nagsalita si Pangulong Duterte.
Ganong katindi. Walang kinalaman ang pagiging dabawenyo ni Police Lieutenant General Michael John Dubria kung bakit biglang binawi ng Philippine National Police ang nauna ng designation nito bilang top 2 man ng pambansang pulisya. Nabatid na unang itinalaga si General Dubria bilang kapalit ng iniwanang pwesto ni retired Lieutenant General Rodel Sermonia bilang Deputy Chief for Administration. Isang order ang lumabas na nagtatalaga kay General Dubria sa top rank ng PNP Command Group na may petsang January 29, 2024. Ngunit bigla rin itong binawi ng National Headquarters sa parehong araw. Sinabi ni PNP PIO Chief Colonel Gene Fajardo, wala raw kinalaman ang pagiging tubong Davao ni Dubria kung bakit binawi ang posisyon sa kanya. Well, I don't have any information about what you said, sir. But alam po natin ang transfer and designation po ng any PNP officer ay hindi po natin tinitignan kung ano po yung kanyang sinasabi niyo pong affiliation. Pagdating... So ito, baka i-correct ako ng iba dyan. Bakit 29 pala siya in-appoint after Sunday na yan? Opo, pero before that, syempre nilalakad na yung papel niya. Ibig sabihin, naka-next in line na po talaga siya. Lumabas lang yung paper ng 29, nagkataon lang lumabas yun ng 29, pero nilakad na po yan. Kasi tandaan niyo Monday yun eh. Okay? Weekend 27 and 28, bago pa yan, mag-weekend, nandyan na ho yung papel niyan. Naka-ready na. For signing na lang. Eh nagkamali sila na na-sign na siguro nung 29, eh biglang binawi. Nung kagabihan na rin na yun. Ganun ho katindi yung ano dyan. Po sa appointment po ng third level officer po ng PNP ay meron po tayong SOPPB na lahat po yan ay dumadaan, tinitignan po yung service record, yung kanyang service reputation at it so happen na maliban po sa position po ng Chief PNP, yung TDCA and TDCO ay yaan po ay ang Pangulo po ang may authority po para i-appoint po sila. Case closed. Actually, medyo babawi si spokesperson eh. Babawi siya ng konti eh. Kasi actually, tama naman yung sinabi niya. Tama naman na sinabi niya na talagang ang nag-a-appointing authority dun sa level na yan ay ang presidente. Okay? Pero actually, pwede naman niya itago yun. Kaya nga biglang bumawi siya ng konti eh. Linawin natin ulit ha. Ito. Record, yung kanyang service reputation. At it so happen na maliban po sa position po ng Chief PNP, yung TDCA and TDCO ay yaan po ay ang Pangulo po ang may... Naku na, sabi niya. Yari, nabitawan ko. Tinaw, magbabago ng konti. Susubukan niyang kabigin eh. Kaya lang wala na. Nasabi niya na ang appointing authority ang presidente. Nadulas na eh. Madam, yari ka. Baka makatawag ka. Colonel Fajardo? Bakit yan ang sinabi mo? Kabilin-bilinan ko ah. Authority po para i-appoint po sila. Giit ni Fajardo, premature ang nasabing order at hindi ito dumaan sa tanggapan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at kay Pangulong Bongbong Marcos. Paglilinaw ng PNP, ang pagtatalaga sa top 2 at top 3 ranks ng PNP Command Group ay pawang desisyon ng Pangulo. If you recall, I mentioned last Monday that the designation and appointment of the Deputy Chief PNP for Administration and Deputy Chief for Operation is within the authority po ng ating Presidente. So it was nullified to give deference nga po sa official appointment nga po na ilalabas po ng ating Presidente po. So accordingly, it was prematurely issued. That's why it was nullified altogether, sir. Sa ngayon, nananatiling bakante ang posisyon ito habang wala pa ring paggalaw sa iba pang posisyon sa... Mga kababayan nating PNP, gusto ko lang mag-hi. Hi! Gusto ko lang mag-hi. Bakit ba? Hindi. Yan po ang sitwasyon nyo ngayon dyan. Alam nyo, naririnig-rinig ko na nga yan. Talagang nagkakaroon na ng loyalty check dyan sa loob.
Minsan napapaisip tuloy ako. Alam mo, napapaisip tuloy ako si Pangulong Duterte kasi. Mr. President! Grabe ang pressure ngayon! Naku po, grabe. Grabe ho talaga. Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa binitawan ninyo. Pati tuloy ito, napurnada. Alam mo ba, napakahirap magkaroon ng mga ganyang promotion dyan. Naku po, napakahirap niyan. Ha? Pero, wala ganun talaga buhay. Alam nyo, kaya natin din ipinlay po yan. Para makita nyo yung konteksto, what is really happening. And, sabi ko nga, meron akong tinanong kaninang abogado. Sabi ko, attorney, what do you think? Sabi ko, why would they, why would they spend so much time or even mag-action ng matindi sa kataong katulad ko? Tinanong ko sa kanya yun eh. Alam mo, sagot sa akin. Alam mo, takot kasi silang magaya talaga doon sa tatay nila. Kasi nung panahon, kinuwento sa akin itong abogado to, kasi nung panahon talaga ng tatay nila, yung mga maliliit na mga press, kasi walang pumapalag na malalaking press nun eh. Ang mga pumalag pala nun, kasi ako honestly, hindi ko naman po kabisado yung time na yon kung sino-sino yung mga umu-oppose na media, kasi wala pa naman social media nun eh. Sabi na yung panahon ng tatay ni Marcos, yung mga maliliit na media, yun ang mga nag-o-oppose. Yun yung mga nagsasalita sa mga radyo-radyo lang, mga AM lang, mga ganyan. Siguro, naisip nila na hindi pwedeng baliwalain ang mga maliliit na social media kuno. 'Di ba? Yun ang kanila. Yun ang isang teorya nitong nakausap kong abogado na magaling pagdating sa history. Pangalawa, sabi niya, kung yung mga vlogger na walang kwenta yung mga rapper kinukuha nila Ibig sabihin, that's how they see etong mga vloggers. How much more pa yung mga vlogger na political vlogger na talaga. Talagang pag-aaksayahan nila ng panahon para matanggal. Ganun sila ka-sensitive. Oh, yun ho talaga ang siste. Ganun sila ka-sensitive na mabilis silang nasasaktan. At saka sabi kasi naman, napakabastos mo rin naman. Wala na, iba usapan na yun. Attorney naman, huwag ka naman ganun, hindi naman ako bastos. Ayos naman ang banat ko Nasa punto naman nasa polisiya. Naksa. Joey, policy. Hindi kayo makaka-relate pag hindi nyo pinanood yung pagbisita ko kay Joey. Ayan yung link sa taas. Kaya sa susunod, pag may mga video lumalabas na ganyan, siguraduhin nyo mapanood nyo para makarelate kayo sa usapan natin, ha? Policy. Ay, nako. Anyway, eto na nga. So, yun na nga una nangyari. Okay. Sabi ko, wala talaga. Itong bayan natin, tinatanong ako, talaga bang martial law na ba sa Pilipinas? Hindi kasi ganito yung senaryo nun Yung mga media, although siyempre wala pa social media nun, so mga AM, yung iba kontrolado nila, yung mga malalaking network, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., yung malalaking network na control nila. Dalawa ang hindi nila na-control nun. At dalawa ang hindi nila na-control nun. Yung Catholic Church and the AM, yung mga maliliit na broadcaster sa AM, yun yung hindi nila makontrol. Kaya doon nagkakaroon ng pinipigilan, kinukulong, yun. Ngayon,
Ewan ko nga, asan ba yung Catholic? Sorry, I'm not the religion. Sorry. Erase. Delete. Asan yung CBCP? Parang nawala, no? Parang nawala yung CBC. Alam mo, hindi ko nga maintindihan bakit itong mga lintik na mga dilawan na to, mga pinklawan, biglang nawala. Di ba? Yun ang totoo eh. Bigla silang nawala. Ito nga CBCP na sobrang daldal noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala. Pero mayroon naman pumalit sa kanila. Ano yun? Yung ano ni Kibuloy. Magagalit na naman mga taga-SMNI. SMNI, I love you. Hindi, at least pareho pa rin. Kung dati CBCP, yung ano, sorry, not CBCP, Radio Veritas. Yun yung radio station na, di ba sila Cardinal Sin, yun sila yun di ba? Yun. Yun, Radio Veritas ang kumokontra nun kay kay Marcos Sr. Ngayon, iba na. SMNI na, yung kay Kibuloy naman, di ba? Sabi nga nila, ang history daw ay nagre-repeat. Ayun talaga.